Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Start ako. Nahiya ako. Hindi na ako nahiya. Kasi sanay akong gagawin tayo. Yo! What's up? Welcome! Another episode ng Midnight Crisis. I'm Sign, XYN, hindi SIGN. And kasama ko si... Actually, hindi ko kasama si Jabez ngayon. Due to technical difficulties. Natatawagan si Nicole. Due to technical difficulties, si Jabez ay deads for this episode. But... as consolation. Ay, consolation? Tanggap mo ba yun? Consolation ka lang. Hindi, joke lang. May kasama akong guest. Special guest. Introduce yourself. Hey guys, what's up? It's me, Nikki. I'm Science friend for almost 2 years. And I'm here to share some insights then about any guesses. Basta mamaya na lang. Any guesses? Uh-oh. Okay, may hints na, but... Hints ba yun? Anyway, yeah. Surprising, actually. Hindi siya surprising. Ikaw yung first naming female guest. So, congratulations. Wow. Palakpakan natin. Ang ating unang babae sa podcast. Kababaihan. I think unang babae na kababaihan, di ba? Unang babae na lumabas sa podcast. I think, narinig yung boses nung ate ko. Pero other than that, yun lang. So, ikaw yung first canonical female person sa podcast. So, yay! Yeah. Kamusta? What's up? Icebreaker muna. Okay. Hindi ako sanay na professional yung usapan natin kasi like pag nag-usap tayo literal like parang ang dudumi ng topics or like parang gaguhan lang eh. So may awkward eh. Hindi, actually, it's parang tawag dito. I literally asked Sign to i-guess niya ako. So, kumbaga, pinilit ko talaga to because I actually watched their first episode and like support them Oh my throughout. gosh. So, I was like, okay, gusto ko sumali and, kasi online na lang kami nakikita ni Sign. So, I guess, pambawi since before he left ng US. Before he leave for US, hindi na kami nagkita. So, yeah, it's sad. But, yan, babawi ako. I'm here today. Parang yung sagot mo. Sorry, natatawa. Yung sagot mo parang pang beauty pageant. Hindi rin ako sanay. Cute lang. Hindi rin ako sanay. Ang weird ng... May something, right? May something kapag like recorded ka. I don't know if like nafe-feel mo yun, right? I feel it. Kapag aware, di ba? Pag aware ka na like hindi lang tayong dalawa or basically mapapanood siya ng ibang tao. May something na nasa-sanitize yung Yeah. nasa-sanitize yung mo eh. Professional mode on. Anyway, yeah. Professional mode on, yeah. Even though yung huli natin kita, nagiinuman tayo. Di ba? Like, ang wild nung huli natin kitaan. But, ngayon parang, hi, what's up? So, ano yung makatapos sa pag-usapan natin today? Parang HR, no? Parang HR, parang kumpanya, Yeah. Pero grabe, yeah, it's been a while, parang halos mag-isang taon na since wala tayo nagkita. Yeah, ang tagal na. And full of drama pa last time when we met. So, I think this is a fresh start, I guess. Fresh start. Pero fresh air at least na pares tayong mas presentable na. mas sa madlang people, yeah. Pasok sa mga audience. So, yeah. Yeah, pasok sa audience na mas acceptable na behavior. Anyway, so ayun, let's get down to business. Nag-reach out ka sa akin kasi may gusto kong topic na pag-usapan, which is very interesting para sa akin, And at least para sa ibang tao din kasi nagulat lang ako na yun yung gusto mo pag-usapan. And wala nang paligoy-ligoy pa, straight tayo to it. Gusto mo pag-usapan is about sex, baby? Yeah. Let's go down to business, baby. Let's get with consent and protection. Yes. Well, kasi, when I reach out to you kasi, kami ni Sign kasi, we're very open to each other. So, yung friendship namin umaabot na hanggang ceiling.
pati si Lord na ano na ata sa mga pag-uusap namin. Uy. But kidding aside, naging friends kami ni Sign and we met sa Reddit actually, where a lot of There we go, yeah. a lot of foolish people, everything entitled. Kung nakikita niyo yun sa TikTok, FB, yung mga Reddit threads na sumisikat and stuff. Yan, naging sikat ni Red sa Pinas ngayon. Yeah. So, we met there. And actually, kaya ako napili yung ganitong topic is it's very relevant. And then, very timely kasi yung hookup these days. So, syempre, sex is a bigger and wider topic when it comes to the subject itself. But gusto ko mag-focus is yung sa hookup. So before kasi when I was young, I wasn't into hookups. Well, kahit ngayon din naman kasi I don't really feel na I can do that na with someone na hindi ko kilala and then like on the next day binlock na or what. I mean, ano bang thoughts mo doon? One night stands. Yeah. Yeah, thoughts ko. Wait, ang dami mo sinabi. So like parang, okay, wait lang. First of all, nag-meet tayo sa Reddit. Ano ba yung reason why? I forgot why. It's been like ilang years na halos maglilimang taon na yata. 4 years na ba tayo? Or 4 years? 4 years. I think 4 years na, right? I forgot I actually kung ano yung forgot prom. din kung ano yung... Pero I know, naghanap ka ng friends noon. Yeah, parang ganun yung context. I think nanghingi ako ng I think that time like college pa ako that time. Tapos may story yata ako. I think yun, right? Parang need ko ng ka-brainstorm sa script or something. Yes, yeah. Tama ba? Parang yun yata yun eh. Like kasi okay, wait lang. Okay. So sa Reddit kasi 'di ba? I feel like maraming magbabagit ang mga subreddits. May mga subreddits, ewan ko kung alam mo to, may Halas Juicy, Chika PH, yung mga ganon, Philippines. May iba pa ang mga subreddit. R4R, yun yung PHR4R. Meron ding PHR4 for friends. Parang ganyan yata yun, right? Yeah. Kasi yung R4R, yun ang pang hookups na subreddits. So subreddit, basically, wait lang. Sa mga hindi nakakalam, Reddit is, ano siya, parang forum-based na website. Tapos within dun sa loob na yun, may mga subreddits. So yun yung parang specific interest. So kunyari, anything na pwede mo maisip, may television, may Philippines na subreddit, so community ng mga Filipino nandun. May expat pa nga ako nakikita. Yeah. Philippines expat, nandun yung mga ang wild. Tapos yun, may R4R pang hookups, R4R for friends. Because R4R is Redditor for Redditor, yung ba yung meaning doon, right? Yes. Yeah, so hahanap ko doon ng like, wala pa, kung gusto mo mag-crowdsource or gusto mo ng kausap or kung gusto mo ng ka-hookup, nandun yun. So yun, doon kami nag-meet, nag-post ako sa friends. Naghanap ako ng, hey, sinong Jean? Ito parang kabatuhan lang ng script kasi that time medyo stuck ako sa story. So naghihingi lang ako ng opinion na, hey, maganda ba ito, maganda yan? So yun, nag-reply ka. And I don't know, one thing led to another. I guess lumabas tayo sa Reddit, tapos nag-usap tayo, lumipat tayo sa Telegram. Yeah. I think Telegram ba? And then after that, Telegram, I guess mas message. naging comfortable tayo mag-usap. Yeah. Ayun, I guess mas naging confident tayo. Yun yung, gusto ko lang like parang quick context kung paano kami. So, ang unique ng friendship namin kasi nag-start kami as internet friends. Which is pretty cool kasi hindi ako yung person na maka-internet friend person. You know, usually like parang hindi ako ganun person. You know, like parang hindi ko lang kasi kung paano lalagpas from internet friend to real friend. Pero I don't know, tayo like parang naging, hindi naman natural pero like parang hindi ko naisip na internet friend kita. Ngayon ko lang na-realize habang nagsasalita ako. Na like parang, nga no, sa Reddit ko siya na-meet. Parang mas kilala na kita as you versus yung internet version mo. Parang ganun. Anyway, yun. Going back sa question mo. Humaba yung sagot? So, ang tingin ko, nakalimutan ko yung tanong mo. Anong tingin ko sa hookups? Yun ba yung point mo? Yeah. Yeah. Open question. I think okay lang sa akin, right? Ewan ko, okay lang sa akin yung idea of hookups. Kasi ewan ko, medyo mas liberal akong person when it comes sa ganun. And naniwala kasi ako na parang sa any relationship may sexual compatibility na component. Na I feel like hindi masyadong na-highlight ng tao. Like usually, hindi, mahal ko siya or like inaalagaan niya ako. Kailangan natin i-accept na yung sexual component ng relationship is like importante din sa relationship kasi yun yung ewan ko, like, you were humans, right? Parang nasa DNA natin ugaw-buga brains, right? So, when it comes sa hookups, I guess parang,
blanket statement, parang support, basta of course with consent and may protection. I guess yung importante sa akin kasi hindi ako naniniwala sa pull-out game. Hindi ako naniniwala doon at all. Yeah, sorry. Hindi ako naniniwala doon kasi like parang I feel like why risk it, right? For the idea of like, Totoo. kasi ang usual na guys na nakakausap ko like parang, kasi for protection. For or hindi, for sensation kasi yun. Kasi pag may protection, nawawala yung sensation. Yung sinasabi nila. But from experience, parang hindi naman masyado. Yun na parang you're not losing much, Kumbaga parang 10-15% lang increase lang in pleasure. Pero like, like parang it doesn't like parang hindi siya sulit sa susunod na linggo na, oh shoot, delay ka ba? Oh shoot, Yeah. isang buwan na, delay ka pa rin. Like, hindi worth it yun. Hindi worth it. Para saan yun? So, yun na yan. Pero yeah, yun yung, ang haba ng tanong, nung sagot ko, no? Pero yun, like, parang basically, I'm G naman sa hookups. I guess, we can delve deeper kung ano yung, specifically yung parang problema mo sa hookups or yung gusto mong i-discuss specifically about sa hookups. Wala, in general kasi, parang niro-romanticize yung hookups in a way na it's not Interesting. romanticizing naman. I mean, what do I mean by that is, parang, yung mga tao these days, parang akala nila, pag hook up, it's leading into a relationship. And Oh, yeah, okay. some of them, parang they're questioning themselves, bakit after namin mag-deed, after namin magganto, they disappear. So, parang ako, parang it's not something that you can control of kasi yun naman yung pinili nyo in the first place. And sa Reddit, alam mo naman na pag hook up talaga. So, you can't assume things na ito yung mangyayari, ito yung ganyan. And actually, yung hook up na nakikita ko sa Reddit these days, parang it has to be nasa Big 4 ka, kaya may kotse ka. Oh, So, yeah. So, parang substandard siya na tapos yung guy, hindi naman ganun. Alam mo yun, you're not expecting the guy na you wanted or you observed. So, parang sabi ko, it's not fair. Kasi some of the, Wow. I'm not generalizing. Some of the guys kasi they tend to expect a lot sa babae. And then like, pag nandun na, they're gonna, parang di na sila masaya or what. So, parang yun lang yung nakikita ko last time na, may nakita ko sa, yung sinabi mo kaninang sa forum, Alas Juicy ata yun. Yung lalaki. Yeah, Alas Juicy. Yung lalaki, nakita daw niya sa picture, maganda yung girl. So, nag-meet na sila. And then, parang, nag-gaslight lang siya in the end na parang, hinook up ko na kasi sayang eh. Imbis na, parang sinasabi niya na catfish daw siya. Pero, sa huli naman, nag-hook up din sila. Like, Tinuloy pa rin. oo. Natuloy pa rin. So, parang sabi, Oh. okay. So, parang naguguluhan lang ako on how people communicate to each other. Like, kapag kasi hook up, you need to be more specific kung ano yung gusto nyong gawin. And some of those people, hindi nila alam kung ano yung gusto nila. And then, they're gonna expect something na hindi naman nila napag-usapan. So, they end up being heartbroken. So, di ba? Yeah. That's true. Yeah. May sinabi ka specifically dun sa Alas Juicy kasi hindi lang Alas Juicy. Actually, may tawag sa pag Alas Juicy kasi parang chismis about sa sex life. So, may mga, basically lahat ng kwento dun about sa sex na ang ganda ng experience ko. Nagkukwento lang yung mga tao sa experiences sila sa sex. Yes, sex stories basically na may nakahook up ako na ewan ko like parang 20 years older than me. Mga tapos babasahin mo, mga ganun. Pero merong meme sa loob ng Alas Juicy na Malas Juicy. Na kapag may bad experience, parang, guys, kailangan ko to i-post sa Malas Juicy kasi malas, may either like na-catfish or, like parang naloko, nakawan, yung mga ganung mga bagay. So, eto, to be specific, usually hindi lang sa Alas Juicy naghahanap kasi sa R4R. I think doon nag-start yun, right? Yeah. Kasi sa R4R, literal yung posts lang doon, either M for F, F for F,
Yung M is male, F, number 4 is 4, and then F, or M. Basically, F or M is female or male. So, yun yung male for female. Yeah. So, para alam mo na male ako, naghahanap ako ng female. So, M for F, gano'n. Tapos, sasabihin mo lang ako ng request mo, like, looking for hookups sa bandang ko ba? Mga gano'n. Mga gano'n. Interesting kasi yung subreddit nila. Ang dami ko na mabasa na. So, tama ka. May bring up ka kanina na may mga babae na, minabasa ako, tama ka, na naging meme na siya at this point, pero before, yung medyo pandemic, nag-boom lahat to pandemic eh. Kasi lahat nasa loob na ng bahay, di ba? So, dami naghahanap ng pampainit. So, maraming, usually girls, tama ka, either big four, moreno, tapos, either moreno, maputi, chinito, may kotse, may kondo. Ganun yung requirements nila for guys. So, syempre, like parang, to be fair, ewan ko, I agree sa'yo in a sense, like parang antas mo ng standards mo. Pero ewan ko, I guess bilang girl, ewan ko kung nafe-feel mo to bilang babae, I guess, parang sinasala mo na yung mga lalaki na hindi worth it. Right? Yeah. Na parang, kasi kapag, I feel like yung unspoken dun sa requirements kasi usually ganun yun, pag kung may trip ka, maglilista ka ng requirements. Kaya nilista nila yung mga ganun matatas na requirements kasi parang nasasala nila yung mga guys na, mga tambay lang, yung mga trip-trip lang, at least alam nila pag may car, kapag nasa big four, kapag chinito or may muscle, alam nila at least na well-groomed, maalagayin sa sarili and may pera. Alam mo, at least kumbaga nandun kasi yung social class. I guess yung hindi masyadong iki pag-usapan kasi sex lang naman init lang naman ang katawan, di ba? Pero kasi yung na-vibe ko na gets ko rin kung ba't hinahanap nila yun kasi safety din nila. I guess para alam nila at least na like mas high yung chances na matino yung guy kasi may pinag-aralan kasi nasa mataas na school diba? Tsaka may pera kasi may car or may condo. Yeah, yun yung akin, ewan ko. Pero like parang nagigits ko yung point mo na like when it comes sa hookup or sex, like parang yung expectations like hindi na bumabagay minsan sa realidad. Mm-hmm. Kasi iba may height. Yung iba may height. Gusto ko ng 6 foot na like yes. like, nasa Pinas ka medyo sobrang liit tapos 2 a.m. ka nagpo-post, may gising bang 6 foot chinito nakatira sa bandang Katipunan. Alam mo, like parang sobrang specific na like lalaki yung hinahanap mo ngayon. Pero baka may mahanap ka, more power to you. Pero ang funny lang minsan na like sobrang crush mo ba itong nililista mo kasi sobrang specific ng resume Parang ganun parang hindi ko. Parang hindi na requirement. It's much fantasy. Kasi alam mo naman na yung mga ganun. Interesting. Alam mo naman yung mga ganung guy or like yung certain requirements. It's more on fantasy or kaya Wattpad yung gusto mong vibe. Wala namang actually walang ganung guy or walang, meron, iilan, pero you can find them on Reddit, diba? Kasi it's very interesting. Yeah, I agree. It's very unique or very timely lang na, masaktuhan mo na, mayroong gantong type mo. So, ayun. What I dislike about is yung pag-guy naman. Sasabihin, chinita, petite. Okay. Tapos, very specific sila sa katawan. Na parang, and then, makikita mo, pag describe nila yung sarili nila, dad bod. Yes! May mga memes. Yeah, may dad bod or, ano ba yun? Isa? Thick. Sa girls naman, di ba? Thick yung sinasabi. Pero like, curvy, thick. May mga ganun pang variations, curvy. Right? Yes. Curvy but not into chubby. Alam mo yun? Yeah. Golden Retriever. Yeah. Natanda ko pag ganyan yung mga sinasabi. Parang about me. Kasi may ganun, diba? About you. Ito yung nililista ko na gusto ko. About me. Mga ganun. Yeah, dad bod, Golden Retriever yung ugali ko. Okay. Alright. Or like yung zodiac sign ko, Capricorn. Like, Hindi pa ako nakakita nun actually. Hindi ako nakakita ng sign. Nakakita ka ba na nangihingi ng requirement na may sign? It's actually Filipinos are kasi very compatibility? very na sila sa zodiac sign. Parang sa Korea kasi nauso yun. Like ang sa kanila naman is yung MBTI, 'di ba? INFP, ganyan-ganyan, ENFP. Yung mga ganun. Tapos parang yun sa Pinoy ngayon. Parang, ako, Pisces ako ngayon. Pisces ako. Dapat, you should be actually, Leo, Virgo. Also. So, I was like, Kailan pa naging yun. Pero anyway, I respect their, naman, kung ano yung gusto nila sa buhay. But,
I mean, parang ang certain ng requirements or like very specific. And yung nga yung sinasabi ko, parang it's not much more into hook up na lang. Kumbaga lang, parang naghanap ka lang ba ng trophy lang na, di-display mo lang to. Parang ganun. So yung, to be specific, yung perspective of babae is in general or when it comes to like babae? Kasi... In general. Yeah. Gotcha. So like parang kasi ako ewan ko like, kasi I'm a guy, you know, so like parang usually yung guy spaces yung usually yung guy kasi pag ang tingin nila sa sex something like parang in general, okay, as a guy, in general sa mga guys, parang achievement or you know something that like nakapagano ako pre. Yeah, yung mga bro diba, something story. that like parang yeah. Something to boast about yung mga ganong achievements when it comes to sex. Now I'm curious sa girls, sa perspective ng girls, do you think the same happens sa mga babae na may mga katropa siya babae na mare, laki? Like, nangyayari ba sa, I don't know, or nagiging topic ba yun ever sa mga girls, sa mga, you know, spaces ng mga babae when it comes to sex? Kasi I feel like, sa guys, it's something na parang, oh dude, kwento mo pre, ano nangyari pre, anong mga ano. Like, ano naman yung kwento sa mga spaces ng ng girls? Or pinag-uusapan ba siya at all? Actually, sa friend group ko, parang di naman kami ganon. Pero sa amin naman, like, pag pogi, like, oh my gosh, ang pogi, sobrang pogi, parang ang bango niya. But me personally, kung meron man akong experience, syempre sasabihin ko sa best friend ko yun, oh my gosh, yung laki, ganito yung ginawa namin. Pero like, hindi namin sinishare sa maraming tao. Unlike sa mga guys na syempre mararami kayong kaibigan. So, pag nagtanungan ng ganun, syempre, share mo yan, ganyan. Pero siguro sa girls, I honestly believe na isang tao lang or maybe 2 tao lang pinagsasabihan namin nun. And yun yung tinatawag na parang kilig moment or like ovulation moment mo. May nauso may ovulation moment. May nauuso ngayon, actually, sa TikTok and FB. Ngayon lang, okay, di ako masyadong active sa... May podcast ako, but hindi ako active sa Sockmed. Wala akong TikTok. Wala akong personal TikTok. So, hindi ko... Super na ovulation moment. Kwento pa. Ano yung mga kwentong... Go, ano yun? Hindi ko, nabigla ako. Hindi lang dapat prepare. Well, kasi, okay, to explain para sa sa kapakanan mo, ang ovulation moment is when yung girls, kunwari, malapit na yung period o kaya after ng period, may nararamdaman silang like, pagkakakita nilang may ugat or like, mga naka-jogger pants na lalaki and then like, alam mo na, bakat yung something and they will be like, oh my gosh! Like, parang sizzling moment, ganon. Ganon yung nararamdaman ng mga girls na parang, oh my God, ang sarap. Parang ganon. Parang ganon yung yung sabi kong very buhay concrete. Buhay ang libido, yun. Buhay ang dugo. Libido, yeah. So kung sa guys, so may yung mga time moments. Na pwede ko ba sabihin? Hindi ko, walang sensor. You can, tinitigasan or what? So, sa girls naman, so ovulation. So girls version, ovulation moment. Okay. I guess mas cute pag sa girls, right? Like sa tangent lang a bit. Ang cute kasi, papatangent tayo sa Na-realize ko kasi pag sa guys, pag sa girls, kung merong vibrator or mga ganun. Something na hot, right? Sexy. Like, damn, man, girl, damn. Like, you know what you want? May dildo. Damn. Kapag sa guys naman, kapag may parang, anong tawag doon? Anong tawag sa, sa Japanese, onahol yung tawag kasi. Pero hindi ko alam yung basically pang, pang replicate ng feeling of a girl's, urge, gano'n. Hindi ko lang tawag. Ang naman, ang cringy sa guys. Ba't kami ganyan, man? May kamay ka naman. Ang point ko is, like, iba yung pati when it comes to sex toys, sobrang lawak sa babae, right? Sobrang, ang dami yung variations ng kung ano-anong pwedeng gawin. Pero sa amin guys, like parang, ito lang mga kamay at daliri ang kaya namin Kasi kapag nag-upgrade kami ng something more na meron ng baterya, parang ang awkward na ako, personally, parang tingin ko, ang awkward na gumamit or ang awkward na, bakit kailangan ko ng ganitong machine?
Kasi mas simple lang kaming guys. Ewan ko, yun na-realize ko kasi ovulation moment. Feeling ko kasi pag nagkaroon ng trend sa TikTok na tigas moment or tigasan moment, hindi siya cute. Like parang, bastos, kadiri, di ba? Parang ganun yung magiging mangyayari sa guys. Kanya, imagine mo, baliktarin natin, right? Like may caption yung TikTok na tigas moment kapag naka-shorts lang or nakikita yung sando sa loob ng uniform. Parang, oh fuck, dude, ang creepy mo. Yeah. Pero pagbalik rin natin, yung girls naman, ovulation moment, kapag yung nakita ko yung sando nung guy sa loob ng ano. I know, is it not weird? Ewan ko, biglang naisip ko yung, hindi naman to compare, but when it comes to sex, I guess, like parang, of course, you know, alam natin yung history ng mga babae, yung pinagdaanan nyo throughout the decades and like centuries, right? Pero like parang ngayon sa modern day, to be specific lang, I guess mas open yung girls to be more horny ngayon. Basically, para sa akin, na hindi siya socially acceptable compared sa guys na like parang kapag horny, parang may creep factor. Mag-guy mismo, pero like minsan nafe-feel ko na, okay, dude, too much. Even if parang di naman, right? Parang may something about it. I don't know, like what do you think about that? Like, yung parang openness ng guys and girls when it comes to like horniness or gooning. Yun yung term yun, di ba? Gooning. Actually, yun nga, tama ka doon. May point ka doon na may mga babae na ngayon, nowadays, na open. Like, for example, sa Reddit, I do believe na sa Alas Juicy, mas marami yung babae na nag-post. Well, it's my observation na kasi di naman ako tambay palagi. Totoo. Kasi sa Alas Juicy. Yeah. Na parang... I guess so, yeah. Mas maraming females, right? Yeah. Na parang hindi ko alam kung ba't alam ko to, pero... na parang ang daming... Moving on. Parang ang daming nag-post. Nag-explosibo. Go on. Move on. So parang nakikita ko yung mga girls ngayon, they are much more open. I think mas acceptable na, pero syempre yung mga yung mga past generation sasabihin, kababae mong tao, ganyan yung bunganga mo. Kababae mong tao, yes, yan yung term. So feeling ko mas acceptable na yung mga, kunwari yung mag-share yung mga babae ngayon ng mga urges nila sa buhay or mga needs nila. But nandun pa rin naman yung crab mentality na, babae ka, dapat hindi ka magsasabi ng ganyan, hindi ganyan ang kilos mo. But I do think na mas okay na ngayon compare before. Kasi ako personally, hindi, tinago ko yun yung mga ganyan pag napopogian ako or what, or crush ko siya. Parang, gano'n. Tinago ko sa sarili ko yun kasi hindi naman ako pwedeng mag-react. Like, for example, in front of my family, syempre. Or kaya pag nanonood ng movie na may kissing scene, I do remember, pag kasama ko yung family ko, pag hindi ako kapag-react. Pero nowadays... I think with any I think kahit sa family, right? Pag may nangyari sa movie or sa na may nangyari sexy, like, ano yan? Oh, come on guys, come on. Come on, Pero right 1 minute pa, come on. Yeah. Pero right now, I do think, kunwari, yung sa K-drama, mas na lalabas sa mga girls yung feeling na kilig or parang, pogi, ganito, ganyan. Or like, pag may kissing scene, it's normal na. So, I think nagbabago na yung mundo ngayon. So, guys naman, may mga friends naman ako na guy, katulad mo, na they are very open. And honestly, nagiging creepy lang siya sa akin if hindi ka naman kilala ng babae tapos bigla kang mag-share. Or like, hindi naman kayo close. Na parang, ang ganda niya na. Or parang, na ako, ganun. So parang, hindi ka na kilala. Okay. So, yeah. So, buti pa, magjo-joke sana ako. Sige, anyway, pasok mo. So, lumalabas yung natin, yung true self sa, okay? Kailangan maging professional. Sorry. Buti ka na, dulos ako doon may sinabi ka about, okay, yun yung word na ko, double standards. What do you feel about that? Kasi like parang, as a woman, living the 21st century sa Philippines, you know, especially ngayon na yung ating si Tagle, diba, na parang na-assign to a higher position sa, I'm not very, kagaling ko, actually yung funny kasi a few hours ago, kagaling ko lang sa church. Nag-church kami, okay? Nag-church kami. Gumagawa ka ng kasalanan. Yes, I'm a sinner. Forgive me. Pero yung topic natin, kasi nabuhay sa Tagle. So, basically yung Pilipinas is very religious.
So, ang connection ng religious ay traditional. And tama ka, nandun yung mentality pa rin ng mga... Ayoko gamitin yung word na boomer kasi parang insulto na siya ngayon eh. Parang slur na yung boomer. Parang slur na weird. Ang weird sabihin, boomer. Pero like parang older generations basically. Na ang tingin sa... may certain image pa rin sila sa dapat ikilos ng babae. Dapat ikilos ng babae in public. Ganun. What do you think about that? Do you think like parang may point naman sila in a way? Or you think parang tanggalin na natin yung ganung klaseng idea of like parang finesse or proper like posture or like proper behavior ng babae in general, like parang sa pananamit, sa pananalita, and sa sexual behavior more specifically kasi kababae mong tao, gusto mo ng mga ganyan. Like parang, what do you think about that? Do you think may point there or like ano siya? Parang old na kailangan ng kalimutan? I think my point, and syempre, yun nga, as you've said, we're a very religious country. So, I do think we should abide na lang sa labas, and then, if we can control it, that's good. Kasi, ako personally, when I turned 18, I was divided by divinity and my needs. If you get my point. Ah, yeah, interesting. Okay, yeah. Like, for example, I'm a very religious person, actually. And I do, parang attend the church every Sunday. Kahit nung high school ako, kahit ako lang mag-isa. Or nung elementary. Wow. So, nung nag-18 ako, and then I see some of my friends then na mag-18. And then, sabi ko, parang very open sila when it comes to experience. Mga naririnig ko, uy, may nahalikan na ako, may nayakap na ako na guy, na opposite sex. So, parang, sabi ko, parang, okay, what does that feel? And then, 18 nga ako nag-start ng Reddit. So, nung first time ko pumasok sa R4R, sobrang na-culture shock ako. Kasi parang hinahanap doon, looking for FUBU, looking for friends with benefits. Friends with benefits, parang magjowa tayo, pero wala. So, parang sabi ko, oh my God, ginagawa yun ng mga tao. Like, parang di ko kaya yun. So, edi, nag-start na ako makipag-date. Sorry. Yung tao mo, date. Start na ako mag-date. Sorry, guys. Charot. So, parang, yung ka-date ko nun... 10 Hail Marys after this podcast, after this episode. Okay, go on. Yung ka-date ko nun, parang very close ko siya na friend, pero parang mas matanda siya sa akin. So, siya yung nag-o-open sa akin na, open ng eyes ko na, uy, very normal lang yan, makapag-kiss, makapag-hug, basta protected ka, basta safe ka. I was like, ang hirap kasi nag-a-attend pa ako sa church noon, and then like, parang sabi ko, may nararamdaman na ako na parang something na nagbabago sa katawan ko when I turn 18, and sabi ko, parang may urges na ako, but pag ginagawa ko yon or may gagawin ako, parang nagpe-pray ako kasi nga sabi ko parang, oh my God. Oh my gosh, so cute. Sabi ko, Lord, sorry po, parang may nagiging crush na po ako. Parang gusto ko pong halikan, ganito, ganyan. So, parang sabi ko, Lord, sorry, parang di ko na mapigilan. So, that's when I can't fight this feeling anymore. Oo. So, sabi ko, that's when I started to attend webinars about psychology. So, yun nga, nabanggit ko sa'yo before I started to attend lots of webinars about psychology, needs, sex, psychological, physiological needs. So, I was like, na-enlighten ako kasi naalala ko, nag-attend ako sa FEU noon, and the speaker said, yung intimacy and sex is kasama sa hierarchy of needs ni Harold Maslow. Yeah. So, pag naramdaman mo yan, it's very normal kasi hindi ka tao kung hindi ka makakaramdam yan. And walang tao na hindi nakakaramdam yan. So, you have to accept na nangyayari na yan sa'yo, na nararamdaman mo na yan. So, ako noon, parang torn between pa rin ako sa kung ano yung gagawin ko if mag-i-stay ako as very Maria Clara Maria Clarang babae or parang open. So, para sa akin,
siguro pwede mong gawin na maging open ka or like gawin mo kung ano yung nafe-feel mo, makipag-explore ka, but with control and boundaries. Kasi there are a lot of people or girls na natitake advantage. Like for example, sa party, sa club. So, you need to be vigilant. Yun nga yung sinasabi ng mga matatanda din na kailangan maayos pananamit mo. Kasi magbabackfire yun sa'yo. Parang yung mga ngayon, victim ng mga rape. Sorry. Parang nandun pa rin yung mentality natin na baka kasi hindi maayos yung suot mo. Pero yun na ganyan sinasabi. Anong ginawa mo? Tanong agad is dun sa na biktima na ano ba kasi ginawa mo para ma-provoke yung guy? Like, wow! Baka mamaya isuot mo. Parang gano'n. Baka isuot mo kasi inakit mo siya. Oo. Wow. Yeah, like, that's, man, yeah, na-bring up, buti like, may something kasi about din na, I feel like before, hindi siya napapansin yung prejudice. Yes. Yung laman ng words na yun na yung girls yung may kasama, yung babae sa perspective, right? Kasi I guess kasi nasanay tayo historically speaking na yung babae is like parang quote-unquote mas lower, right? I mean, hindi kayo nakaka-vote before. Ganun yung rights niyo before. Wala kayong right to vote, to say anything about sa like, politically. Wala kayong masasabi kung anong magiging takbo ng society. Like parang wala kayong right to do that. So like parang gets ko na parang nag-trickle down siya into sa treatment na kapag may ginawa yung lalaki sa babae, may ginawa yung babae para ma-provoke yung guy. Yun yung parang usual na perspective, right? Which is, yeah, damn. Like, but yeah, I'm thankful na parang slowly but surely, yun ang nagbabago na yung ganung mentality. Nandun pa rin, may nakita akong post like a few months ago lang, parang sa PNP ba yun? Or sa speech sa school? May parang nandun pa rin yung sa slide. Parang may slide sa likod. Ayaw ko kasi nag-speech pa sa amin. Na-remember lang may slide na, para iwas kang ma-rape, huwag ka magsuot ng ganito. Like parang, medyo nandun pa rin yun, right? Oo. Medyo, it sucks na like, nandun pa, nagsisip pa rin siya. But parang, yeah, it's a complicated, it's a complicated discussion for sure. Kasi like parang, sino ba talaga ang quote-unquote may kasalanan ng rape, right? Even though, like, parang sino bang ng sino ba ng rape, right? Anyway, pero, going back, may sinabi ka specifically about sa control and sa boundaries. I feel like ito yung pinaka-meatiest na like parang topic na pwede nating like i-delve deep, especially when it comes sa hookup kasi sobrang casual or one night stand or FUBUs or situationships. Yun yung bago ngayon. Diba? Very Gen Z. Situationships. Very Gen Z. So, boundary. Complicated topic. Kasi, medyo komplikado yung ko dito. I don't know, like, baka pwede mo tulungan sa perspective na to or something. Sure. Paano ba mag-start? Okay. So, yung, when it comes kasi sa boundaries, I feel like, kailangan mas nagiging firm. Okay, funny kasi kasasabi ko pa lang about sa discussion about sa rape and stuff, right? Pero like parang, may perspective ko na weird sabihin out loud. I feel like yung boundaries nga, ang dami kasi ako nababasa ngayon and throughout the years, mga guys na nalalagpasan yung boundary ng girls. Right? Yeah. I feel like kasi, dapat mas maging firm na ang babae ngayon sa boundary sila. At hindi na sila yung parang maybe like parang pinapabaylan ka. I feel like dapat mas maging malakas lang loob ng babae. Which is weird to say kasi like parang ang scary. Gets ko ang dami agad lalabas account na argument sa sinasabi ko right now. Pero like parang in general, I feel like para maiwasan yung parang malagpasan yung boundaries mo. Yeah, dapat mas malakas yung loob mo na hindi ako komportable dito. No. Parang I feel like yun yung mas kailangan nating i-impart sa women's more seriously na no, may power ka here, hindi ka powerless lang kasi yun yung parang nagiging narrative ngayon na pag yung guy kasi pinilit ako like no like meron kang power here, you can say no, you can like parang like parang meron kang power na like hindi ano yung ginagawa ng guy o pag hindi ka comfortable pwede kang umalis, hindi ka at all pressure dapat ma-pressure sa mga sexual acts na hindi ka komportable. Pero I guess yung may counter-argument. Ayoko, what do you feel about that? Kasi para sa akin, parang yun yung idea na kailangan ma-reinforce sa mga babae na, no guys, may power kayo.
You can say no. You can annul your boundary. You can enact your boundary. Kasi I feel like maraming stories na may mga babae nahihiya, nasa in the moment na nandyan na so might as well, diba? Parang it sucks na napupunta sila sa ganung mentalidad. Pero like, para sa akin, like, I feel like mas, kailangan mo mas i-highlight yung boundary. What do you feel about it? Ewan ko. Kasi sa akin, I think mostly yung mga babae is much more emotional. So parang I'm not saying na hindi sila nakaka-think rational on that situation or current situation nila, but I feel like napapangunahan ng takot or parang gusto na lang which nila is warranted matapos. for sure. Gusto na lang matapos na lang. Which sucks, right? Diba? So, which sucks. I feel like yung mga generation ngayon ng babae, yung sinasabing self-love or kaya naman independent woman, I think that those girls knows their limits or knows how to be firm. Kasi may mga babae kasi na iwas or kumbaga they're letting the man to be an alpha, diba? Or parang sa tingin nila, kasi baka ganito, takot ako. Alam mo, takot is valid. Pero wag mong alam mo, gusto ko lang i-prevail sa mga babae is wag mong pangunahan yung takot mo. Kasi nga, you're right. May power ka, may voice ka. Diba? It's not about being nahiya ka or parang gusto mo na lang matapos. If it's not intended na gusto mo mangyari, you have the voice naman. Pero hindi ko rin masisisi yung mga babae na minsan may trauma rin sila. Baka mamaya galing rin sa family. Merong times na traumatic sa father, traumatic sa ex-boyfriend, na alam mo yun, those traumatic experience kasi doesn't heal agad. And I do believe na kailangan maging firm ka lang din or also ma-empower pa natin yung mga babae na may boses ako na ito ka, so dapat yung boundaries mo na dito ka lang. So kasi may linya. So kasi alam ko yung mga boys, if NSFW topic na kayo, umabot na kayo doon, yun at yun na kakalabasan nyo. So, might as well, sa point ng babae, huwag kang magbigay ng parang motibo na gusto mo rin. Gets mo? Kaya parang ako, when I do Reddit, nagpo-post ako, SFW lang. So, pag automatic na may nag-aya sa akin ng hookup, sabihin ko, nagbabasa ka ba? Sabi ko nga SFW. Doon pa lang. Yeah, SFW is sa mga safe for work pag SF, pag NSF, not safe for work. So pag not safe for work, usually like may sex na yun. Pero pag safe for work, mga pang chismisan, kwentuhan lang. Parang parang yapping, gano'n, or wholesome. Yapping, yeah. So, doon ako naniniwala, proven and tested. Kasi there are guys na pag alam nilang may alam ka about sex or about sexual stuffs, they become more interested sa'yo or sa alam mo. I mean, sa ibang tao yun Pero may mga guys naman na, okay, ang galing. Alam mo na to. May mga ganun na guy na supportive naman na may alam ang babae, in which dapat naman kasi vice versa yan. So, when you're doing sexual acts, dapat ang babae, hindi lang, ano to? Bakit? Kailan ako magkakaroon? Kailan ganito, ganyan? Hindi mo pwedeng iaso na lang sa lalaki. Kasi dapat ikaw, meron ka rin, obligation mo yun kasi ginagawa yung dalawa yun. Anong thoughts mo ba? Tama ka, like, like, it's weird. Sex is so weird to talk about kasi like parang lagi may lalabas na, kasi kanina kaya medyo biglang tumigil yung thoughts ko, parang na-awkward ako biglang magsalita. Kasi like parang lumalabas na yung argument sa kanila, yung power imbalance, yung sinabi mo yung trauma, ganun. I get that. Tanggalin natin yun. Like, let's be like more, tanggalin natin yung value, yung mga complicated discussion. Like, let's be like, speak in generalities, kumbaga na parang, it takes a man and a woman, or like man or woman, basically, to make it work, to make sex work. Kasi dapat, dalawang tao yan, hindi lang naman isa, right? So, it means na parang, going in dun sa act na yun, like parang, pares kayong may cards na nilalaro. Yes. Kumbaga, meron kayong, metaphor, magandang metaphor. Naglaro kayo ng chess, parang gano'n, co-op chess, ano bang co-op game? Basta parang basically, naglalaro kayo together, right? So, ibig sabihin, meron kang power doon, hindi ka lang yung parang starfish na like parang, except na lang, tagal natin yung mga exceptions, of course, but in general, when it comes to sex, may do's and don'ts, may ayaw mong kinikiliti ka, nakaka-turn off. May mga gano'n, may ibang,
people naman na ayaw na makiss sa neck kasi nakakakiliti or may mga ganun sila. So like para sa akin, like parang dapat going in, may pag-uusapan agad, like parang hindi lang dapat puro, tama kami sinabi ka kanina about guys na like about sa parang sa tingin mo ba yung responsibility mas napunta sa guy? Tama ba yung sinabi mo kanina? Parang interesting yun. Gusto ko mag-delve pa dun. So, you believe na parang kunyara nagkaroon ng hookup tapos si girl is 1 week, 2 weeks ng delay, let's say. You feel like parang biniblame ng girl yung guy? Yung ba yung perspective mo? Hindi na pag ganun yung mga nangyayari? Parang like, what I'm trying to say is, when you're doing a sexual act, it's the two of you. So, bago nyo gawin yan, I mean, I get it. Masarap, gusto mong ma-feel yung satisfaction. But, yun yung gusto kong sabihin na kailangan mapag-usapan. Like, for example, wag mong ipo-pull out, or ay pull out mo, or mag-condom ka, or... Huwag mo ipo-pull out? Huh? Na parang ganon. So, wait, parang... gusto mo ba? Question. Nagtanong yung lalaki, wait, gusto mo ba? Hindi lang pala to one night. Bigla nagtaka yun, no? Huwag mo ipo-pull out, ha? Hindi. Okay. Parang, what I'm trying to say is... Hindi ka, joke lang ko, kidding. Hindi, what I'm trying... Ginagago lang ka. Sinira ko yung maganda mong point. What I'm trying to say is, kagaya sa teenage pregnancy, I'm not saying na yung education is very poor here in the Philippines. But for the sabi mo na, sexual... ako magsasabi, yeah, it's very poor. But for the sexual aspect itself, yes, it's very poor. Walang contraceptives, walang condoms, walang anything about sexual health. Bagsak tayo sa ganong aspect. So what I'm trying to say here is, you guys make it work. Sabi mo nga, it takes a man and a woman to do that. Hindi lang naman na parang kasi may mga petty na babae na parang parang hindi pa ako dinadatnan, parang ano kayang gagawin ko, ganyan, tas hindi ako kino-contact nung guy. I mean, dapat moving forward, may thinking ahead ka sa gagawin mo, sa gagawin ninyo. Hindi lang yung parang inunan nyo lang yung emotional welfare ninyo or yung satisfaction na gusto ninyo. Kasi may mga babae na, dahil to sa'yo ganito ganyan. Tapos, maaano mo naman, ikaw may voice ka naman na parang, wag mong ganyanin kasi bata pa tayo or what or anything. So parang, nafe-feel ko lang na palaging sa lalaki yung blame when in fact, pwede naman yung pag-usapan before. Diba? Yes, thank you. Refreshing. That's specifically sa sinabi about communication. Communication is the key talaga. Sobrang weird kasi like parang meron akong mga nakakausap na meron akong mga friends na like parang very casual sa hookups, right? And meron akong friend na nakakakuha ng sickness. Right? Yeah, like parang ang point ko is like sobrang we're not careful, like parang I don't know, dami kong topics, dami kong naisip it's something na parang sobrang casual natin tinitreat, right? Na parang we can do it outside, like hindi natin isip what will happen kapag nagkamali, what if may one person na butas yung condom or I didn't pull out in time, right? Yung mga ganong moments, like parang I guess ito yung argument for ng mga older generation na kaya walang casual sex parang hindi mangyari yan. Yung mga ganyan keme. Pero at the same time, you can expect people na maging abstinent. Yeah, yung parang na hindi makipag-sex, right? Kasi it's part of being human. It's part of the teenage process, right? Tama ka, yung kinento mo kanina, yung nag-start ka nag-18, like, what is this? What is this emotion? What is this feeling, right? Like parang it's harder na mas feeling ko nga mas maling i-repress Totoo. Kasi I feel like madadilute yung parang future like experience mo or future growth mo sa sexual growth. I feel like may mga ganun. Talking out of my ass, walang sources here. Pero yun yung idea na parang sobrang ang dami kong topic yung sasabihin. Kasi this sinabi mo about sa sex education. Yun yung weird dichotomy sa Pilipinas kasi nga very religious tayong bansa. Tayo na lang yata and yung Vatican, yung hindi pa legal ang divorce. Tama ba? Yeah. Dalawang bansa na lang yata sa mundo ba? I think hindi sa world, right? I think sa bandang basta sa parang may specific criteria na dalawa na lang
Pilipinas tsaka Vatican, like parang napakalinis naman ng Pilipinas para hindi mag-divorce, right? So kumbaga yun ang point ko sa stance ng Pilipinas when it comes to like mga itong bagay. Kaya yung sex ed natin, like parang meron ba? Meron bang at all? I mean, matagal na ako wala sa school, right? Sa high school. But parang feeling ko hindi siya napapasadahan lang pero hindi nabibigyan ng mabigat na na importance. Dahil na-bring up mo yung teenage pregnancy. Tumataas ba siya ngayon? Wala akong stats right now, pero vibe check lang. Feeling ko tumataas pero parang hindi din. Ewan ko, what do you think? Ano ba? Meron ka bang stats? Meron ka bang alam dun? Kasi parang dalawa yung naisip ko. Either tumataas siya dahil mas nagiging open na yung tao sa sex, mga teenage people sa sex. Or possible din na bumababa ngayon or hindi na siya kasing taas kasi mas yung discussion about sa sex is mas mas open na ngayon compared before. Ewan ko. What do you think? Ewan ko. Ang dami kong sabog-sabog yung thoughts ko ngayon. Ang dami mo sinabing words. Actually, ako din. Maraming ako naisip. Pero as diba, far as stats is concerned, I think tumataas siya. A lot of factors, actually. Yung sabihin natin, social media. A lot of content creators right now is parang napapanood na ng bata na hindi naman appropriate. Like, for example, yung pinrank ko yung asawa ko gamit yung robust, ganito, ganyan. Like, oh yeah, yung mga ganung pranks. So, very wild. Diba? Yeah. Tapos makikita mo, syempre, yung mga ganong age, accessible sila, lalo na sa Facebook. Yung alam mo, may mga naiinis ako na part sa Facebook na nako-community guidelines, pero hindi naman siya dapat ma-community guidelines. Pero yung mga ganong video, hindi na-take down. So, parang... Kasi content, funny. Yun yung medyo mahirap right now sa technology. Yung advanced technology na lahat may access ka. Like for example, sa TikTok, ang daming thirst traps. Parang hindi dapat siya makita ng mga 13 above or 13 below. Pero magugulat ako, may mga pinsan ako na alam yung may mga sexual stuffs na silang alam kahit na hindi pa appropriate na malaman yun. Damn. So parang I feel nakaka-existential crisis yun. Yes. Parang, diba parang narinig ka ng bata na, uy pre, yung ano mo, like, oh man. Parang ba't mo alam yung term na yan? Diba? Parang, oh wow. Yun din yung parang isa sa pinaka relevant, yung teenage pregnancy. Kasi lahat ng teens may access na eh. Kasi sa ating generation, naabutan natin yung broadband, yung stick broadband. Naabutan natin yung CD. Yes, sir. Yung CD. Yes, sir. Hindi pa ganun pero at least hindi tayo patapos na sila. exposed. Pero naabutan natin yung dulo ng yung CD, yung burning niya. Yung magpapa-download ka pa sa kanto ng MP3, MP4. Yeah, so parang hindi tayo ganun ka-expose. Like for example, dati alam ko may mga sa Banggeta may nagbebenta ng bold na CD. Yung ganun. Yeah, yung mga oh man, yung bata ko. Yeah, I remember sa palengke, nakita ko yung mga ba't kaya nakahubad to? Oh. Yun yung perspective pa rin, yeah. Oh, Tapos dati, nasa magazine lang yung mga babae na hubad, yung mga Playboy magazine, mga ganyan. And hindi mo siya mabibili kapag hindi ka 18. That's far as I know, ganun siya. Pero right now, mag-search ka lang sa Google ng something, lalabas na. And a lot of youngsters are being curious. Parang, wala, sino to? Minsan nga may mga kilala pa ako na bata na kilala yung si Lexi Lore, mga gano'n na mga stuff. Mga names ng mga porn stars. Yeah. Oh my gosh. Ba't mo alam yun or stuffs? So parang, I guess yun din, yung sa sinabi mo na yung tawag dito, ano pa ba yung sinabi mo? Yung tabu. Kasi may mga generation before na bakit mo alam yung condom, ganito, ganyan. Minsan naasarin ka pa na, hello, si may alam ng ganito. So parang doon, nahihiya tayo na mag-voice out. Or nahihiya tayong maging open na, kailangan maturuan na tayo ng paano magsuot ng condom, paano gumamit ng contraceptives. So that's why I think, kaya mas nagiging enclosed or encapsulated yung
sex health, it's because hindi natin mapag-usapan with the older generation kasi they tend to asar us, or they tend to believe na bata ka pa, wag mo muna yan. In which appropriate naman yung edad. So, saan yung bata do? So, I guess. Yeah. No, when it comes sa parents, then tama ka. Like, parang sabi ko, may point ka ba dun sa bata na madali mag-search, like parang sa Roblox, may mga nakatype boobies. Ganun, diba? Diba, ganun, like parang like, kasi Roblox na ngayon yung bagong Google ng kabataan na I feel like dapat ipag-monitoran ng people yung Roblox kasi ang dami nangyari doon na hindi natin nakikita. May sinabi ka about sa parents, feeling ko talaga sana mag-improve na ewan ko kung bakit awkward pag-usapan yung sex. To be honest with you, man. Habang lumala, to be honest with you, like parang isusplok ko yung nanay ko, okay? Yung aking parents. Yung aking parents, sila nanay ko, yung mga mas matatanda sa akin. Nung bata ako, may mga nakikita akong images na wala akong nakukuha emosyon. Walang tumitigas, walang lumalambot, wala. Literal na nakikita ko lang sa phone na, okay, may nangyayari rin sa screen. I remember this, nung bata ako, may nangyayari sa screen na parang cartoon siya. Cartoon. So yung parang mga animated na parang na yung GIF lang. Sa pa yun, sa Sony Walkman pa yun. Nakita lang, wow, okay. Ano to? Like parang curious lang, ano yung nangyayari dito? Ay, wala na yung pag matagkukunin yung phone. Pag malaki ka na, pag-usapan na natin or bago. So nag-stick sa akin yun. Hanggang ngayon, nag-stick sa akin yung sagot na yun. Kasi hindi sa akin explain eh. Right? Yung kung ano nangyayari dun sa screen like kung bakit ginagawa to, bakit ganito yung expression ng babae or lalaki kapag ginagawa to. Nangyayari ba to? Hindi ko naman to na-feel kasi na bata ako, hindi ko naman alam yung feeling na yun, right? Kasi parang, naman tayo, poop and pee. Di ba? Parang gano'n naman. Yeah. Or in general, right? Yung na lang ako, mga, high school, late grade school to high school na parang, wow, what is this? may bagong magical feeling na nangyari sa katawan ko, right? Pero like nung time na yun na parang nakita ko yung ganung mga to, like walang sagot. Why tayo na, why awkward, why icky pag sabihin sa anak or sa mas bata? Explain lang as if like siya. Like parang bakit blue ang sky or bakit ganito. Explain mo lang as fact. Na walang emotion, walang kasi yung birds and bees, like ayoko ng ganun. Ba't mo tinatratong parang, ba't mo metaphor? Hindi pa rin nila maintindihan yun. Sabi, may ganito yung part ng babae, magkaiba kasi yung part ng babae lalaki. Ganun lang kasimple. So, minsan nangyayari to sa lalaki, nangyayari to sa babae, kapag ginawa mo to, ganito yung mangyayari. Ganun lang literal, bakit kadiri siya pag-usapan? Anong kadiri dun? Ito yung nagpo-push ng society forward, ng ating society for like centuries and like millennia. Di ba? Like parang why siya tabu pag-usapan? Yun, naparang tuloy ako. Like, yeah, it's just, nakakagigil lang ng konti. Bakit siya awkward sa mga older generation kausapin tayo, yung mga bata about it. Tsaka kasi so, naging tanong siya, gayo. Sa textbooks, education is for us, is concerned. Sa textbooks naman kasi, lang siya, paragraph lang na this is the reproductive system of a girl, ganto ganyan. The male will ejaculate and ganyan. So parang ikaw as a student, parang, ano yung ejaculate? Ano yun? Parang, ano yung word na ejaculate? Parang, so ang mga teacher naman din, ganun din, babasahin lang din yung pinaka-paragraph na yun. Babasahin lang. Hindi naman i-explain. Yan naman yung bad version ko, yung bad ending na sinabi kong matter-of-factly na explanation. Yung parang literal na naging scientific na siya. Na parang the male penis will go into the vagina. Like, what the yeah, like parang may middle ground there, right? May middle ground na mas interesting na hindi mo pinapakita yung porn video. Pero the same time, hindi siya scientific explanation na like wala nang naintindihan kasi puro scientific terms na. So I do think na kahit sa school, wala din tayong alam kasi hindi rin naman sinasagot ng mga wala din tayong alam. Teachers. Ang gandang quote nun sa school, wala din tayong alam. Hindi, I mean, like, kapag ganun yung topic, like, for example, science or about reproductive health or parang, it's just, sinabi mo nga, flat lang, as is lang, na scientifically, pero without even explaining it into details. Kasi there are professor or teachers na sasabihin,
hindi pa naman appropriate to tell a When? kid. O, di ba? Parang, Yeah, when? kailan pa? Yeah. When Kung di is ngayon, the kailan right pa? time? Anong quote yan? Yeah. Kailan yung right time? Kapag 18 na ako at nakabuntis, yun yung right time. Yes. Okay, explain na natin. Ano ba nangyari? Kasi ganito ginawa mo. I-explain na kung kailan natapos na. Parang, bro. Kung kailan nandun na yung nagawa ko sakuna. na yung mali. Kailan na yung aftermath. Oo. Dun na. Tapos magagalit mga parents. Bakit mo kasi ganito? Ganyan. They are clueless. If you've given them enough education with sexual health, hindi nila gagawin yun. Diba? Kasi, Okay, may sinabi kong word. Sexual health. Sexual health. I think like parang biglang nag-click sa akin na I think yun yung key. Kaya hindi naintindihan siya ng karamihan ng older generation. Ang bait ko pa rin sa older generation. Yung mga like, hindi kasi nila nakita yung sex as health eh. Hindi siya part ng health eh. It's something na ginagawa mo kapag kasal ka na or matanda na. yes. Pero hindi siya na-frame as part of like the human body. Physical health, mental health, kasama yung sexual health, right? Like parang may something doon na like, yeah, it's something na hindi siya focus, hindi siya nakikita sa perspective of like parang a person's like well-being, more so like as a person's ano siya, urges. Parang, or parang something na less than Priority. kung ano man yung comparison mo. Yeah, less priority. Which is, weirdly, dapat mas importante kasi yung adolescent nandun yung pinaka-peak of like, like parang talagang unrestricted, like open, wild. I know, I was a teenager. Yeah. And ikaw, nag-teenager ka na, we know yung feeling na yun na parang, oh my gosh, 24/7, gising ako. Gising ang diwa ko, di ba? Like, ready. Diba, like, parang, alam ko yung feeling na yun eh. So, dapat doon dapat yung pinaka-critical moment na, okay, hold on, son. You know, calm down. Here. In case may mangyari, okay? Meron kang weapon of choice. Okay? Trust. In trust. Di ba? Ganon. Di ba Diba nga? something na man. May quote na pag trust na butas, tatay ka na bukas. Hindi ka na Yeah, true. And ang funny kasi walang gumagamit ng ang dami kong kilalang guys na walang hindi gumagamit. I feel like weirdly, parang ako lang yung gumagamit na, wait, nasa circle ko. So, people na, wait. Hindi, doon ako proud of, okay? Pero like, I feel like sa mga kakausap ko, even sa mga babae, okay? Not to call it yung girls, pero may mga girls na gusto nila ng, I don't know, like, para sa akin kasi, I'm scared. I'm scared of the responsibility, right? Like, parang, I'm scared of yung potentiality na like, magkakaroon ako ng problema na hindi ko naman ever ginusto. You know? Gusto ko lang itong part na to kasi may argument actually ito. May magbibring up ang argument. Gusto ko hingin yung thoughts mo. May arguments kasi na kapag nangyari na, let's say nabuntis or something, ginusto mo yan eh. Yan yung point eh. Yun yung sinasabi. Ba't ka nakapag-sex kung ayaw mo naman magkaanak? Yun yung argument lagi. Doon ako naiinis kasi, okay, ikaw muna. Anong tingin mo doon? Sige na argument. Kasi minsan yun yung sisi. Like kasalanan mo yun eh. Kasalanan nyo yan eh. Nag-sex kayo eh. Siyempre magkakaanak kayo. Ba't ba kayo nag-sex para magkaanak? O yan tuloy, may anak na kayo. O yan yung parusa mo, blah blah blah. Ano tingin mo doon sa ganung thought ng older generation? Kasi para sa akin, totoo naman eh. Kasi bakit yung gagawin kung alam nyo hindi nyo naman kayang panindigan. Kaya nga, yun nga, di ba, may contraceptive, may condom. It's not about satisfaction. Kasi ako, I'm the type of person who thinks ahead of time. Na parang, aftermath, hindi ko kasi pinaprioritize. Well, alam ko, pag nakakaramdam ka ng horniness, it gets into your roof of your mind na talagang mababaliw ka. So, ikaw, as a person, you have to control yourself. Kasi, after nyan, anong gagawin mo? Paano kung may nakawala? May nakapuslit? So, nakapuslit, nakasingit, you know? So, ikaw personally, to ask you, like, kapag horny ka, let's say, like, what do you do? Kasi sabi mo to control, right? How do you control yourself? Basically. I think I can compare naman sa guy na who does mind control para makontrol yung
Yung paglabas. I mean, tama ba kayo doon? Question, mind control? Wait, you think meron kaming mind control kaming guys? Na parang iuhudini namin yung aming mga junior? Hindi, parang may iniisip lang kayo na parang para mapakontrol. Yung may tingin mo ginagawa namin? Hindi. Like parang you're stopping into the moment na lalabasan yung guy. Na parang may iisipin yung guy na, wait, hindi muna ako pwedeng labasan, ganito, ganyan. So parang, sa part ko, may ganun akong side. Pero iniisip ko tuloy yung experience ko. Wala ba? Wait lang, sandali. Wait, I feel like, na-realize ko to. I feel like sa breeding yan eh. Sa breeding. Hindi siya sa thought. Ako personally, hindi siya sa thought eh. Kasi I feel like kapag, you do, kapag may action ka na ginagawa, nakakatch ko yung sarili ko na kaya mas mabilis akong like, mag-release. Kasi hindi ako humihinga. Hindi ako humihinga. Like parang syempre, ganun lang. Naisip ko, wait lang. Breathe. Tapos, nawawala. Nagiging normal yung blood flow ko. Kasi hindi naiipit yung dugo ko. Hindi walang, may pupasok na, I feel like yun yung secret ingredient. You just breathe. Ako personally, hindi ako nag-iisip ng parang nakahubad na matandang babae para, ma-turn off ako. Hindi ganun yung nangyayari, right? Hindi ganun. Like parang humihinga lang ako. Like parang, okay, remember to breathe. Wag mo may hold it in. Kasi when it comes sa ganung activity, sometimes talaga like parang hindi ka na humihinga, right? Like parang, yung hinga mo yung, ganun yung hinga. Parang, ang awkward na natin yung, bigla ako na-release mo, Ramid. Parang sex toys na, echo na. Biglang papasok yung ko dito, yung mga matatanda. Ano ginagawa mo dyan? Wala po, we're just, imitating yung noise, okay? Lagyan mo na echo yun, pero parang pang thirst trap na yun eh. Lagyan mo na echo yun sa edit. No. I'll just stop. No, don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't. No. Okay? Anyway, okay. Moving on. Cut this part. Okay, cut this part. But yun, para sa akin, breeding. Personally, okay, I don't sa ibang guys, maybe ginagawa ng guys yung nag-imagine yung nanay nila. Para, nay, ba't ka nandito? Pero, sorry. Kasi may iba ganun eh. Pero like ako, like, hinga lang. Remember sign, hinga ka lang. Okay, there we go. And then nawawala. And then I keep going for 30 minutes. Joke lang. If nag-flex, joke lang. Lumalabas yung kulit ko. Sorry. Ano na kasi, madaling araw na guys. Nag-ano ka na. Ikaw na, yung tanong kasi sa'yo kanina, pinasa mo sa akin yung tanong eh. How do you control yourself? Okay, let's get back. Sa akin? Let's get back. Sa akin? Well, I admit naman, may mga times, mababaliw ka talaga. Na yun nga, sinabi ko, mapunta ka sa roof of your, rurok. Sa akin, iniisip ko. Wow, what a term, rurok. Sa akin, iniisip ko, may pangarap pa ako. Hindi ako pwedeng So, yung ko, yung future mo, inisip mo, yung tinatakot mo yung sarili mo. Nawawala. So, gradually it decreases. Parang, hoy. So, fear. Babae. Fear nagmamotivate sa'yo. Oo. Yeah. Parang, hoy, babae, ano ka dyan? Pokpok ka dyan. Parang gano'n i-integrate ka. Ini-slut shame mo yung sarili mo. Gusto mo na yan? Gusto mo ba talagang ganyan ka na lang? So parang ako naman, it's effective. Kasi buwabalik ako sa realidad na, huy, ano lang yan? Nararamdaman mo lang yan. Huwag mo isa puso. Huwag mo ovulation mo lang. Oo. Ovulation moment mo lang. Totoo ba yun? Okay. Again, disclaimer, kung hindi pa halata, I'm a guy. Okay? So like parang hindi ko alam yung feeling of ovulation or yung ovulating na period of, sa ganyan. Does it really, I don't know, like parang, what changes kapag ovulation mo? Like parang, of course, scientifically, yung phase na like ready kayo to like, but ano yung mas heightened ba yung senses niyo? Like anong feeling sa katawan, let's say? Like pag, can you even describe it? Like, Siguro mas heighten yung emotions. Minsan emotions, pero hindi yung urges hindi yung din. body? Yung urges. Oh. Minsan yung body temperature mo pag ovulation mo, mas mainit yung babae. They tend to be... As in, like, literally, mas mainit. Yung like, temp. Okay. Yes. Hindi lang siya in heat. Like, as in, literally in heat. Hindi. Yung temperature talaga. Hindi, yun. I mean, hindi. Kasi daw yung term in heat. Oh, wait lang. Okay. Sorry. Lock in.
Okay, go. Okay, in temperature siya. So, yung changes is like heightened yung emotion. Some of the girls would cry sa petty things lang. Like for example, wala lang tissue, may mga babae na umiiyak kasi wala nang tissue, wala na akong chocolate, wala na akong ganyan. We're very fragile. Parang personal experience yan Totoo. Inispo ko sarili. Like, may times ako na walang fries or walang Coke float sa McDo, and then I ended up crying. Totoo ba yan? Kasi parang, Totoo? Yeah. So parang my gosh. Wow. inaway ko yung talking stage ko nun. Sabi ko, wag mo ako kakusapin hanggat hindi mo binibigyan ng Coke float. Maghanap ka sa buong ganyan. So he was like, ovulation mo ba? Bakit ganyan? Nasa Coke float lang yan, umiiyak ka sa ganyan. Sabi ko, hindi. Kailangan ko ng Coke float right now. Ganon. So may mga ganong times pag ovulation. And then, sa sexual aspect, I think mas uhaw. Yun na yung magandang term. Uhaw kami sa lalaki. Lalaki. Well, we're talking heteronormatively speaking, okay? Kasi we're both, I think I'm pretty straight. Ikaw, I think, ka rin naman, straight. So, yeah, di ko nabanggit kanina kasi parang, yeah, more, napag-usapan natin more is about man-woman, like lalaki-babae when it comes sa sexual activities. If may mga gays and lesbians there na like parang willing maging open to like sexual topics, like go for it kasi interested ako. Pero like, yeah, mas focus namin yung, guy and girl like combination. But yeah, go on. Gusto ko lang i-highlight yung kasi like, bigla ko na-realize, kasi may mga lalaki, babae, right? Of course, pang general din naman, and you do you. So, if you want to do that, so, yeah, YOLO. Kasi ako, motto ko YOLO. So, you only live once. So, do the very best, experience. Pero, do it in a nice, slowly. Oh, there we go. Sabi mo kasi do it the best, Yun yung best feeling, right? Without, kahit may risk. Hindi, joke lang. Kaya, okay. Protection, guys. Protection, okay. Wag tayo mag-promote ng something, baka mamaya may mag-message sa'yo. Ginawa namin yung sinabi mo. Ayan, lube and condom. Lube and condom, guys, okay? Lube and condom, ulit-ulit ko lang, lube and condom. Yun yung pinaka-perfect na mag-partners, okay? Sila mag-partner before kayo maging partner, okay? Yun ang isipin mo, lube and condom. Going back sa sinabi mo, uhaw sa lalaki. So like parang, like, baka nagde-delve na ako sa sexual mo. Pero like curious na ako when it comes to ovulation, I guess, na parang bila ako na awkward. Like parang yeah, okay na yun. Let's move on. Sure naisip ka ba? ko bila yung tanong ko, wait Go like, kasi na. naisip ko tanong, kapag uho ka, what do you mean by that? Parang gusto ko tanongin yun or gusto ko sabihin, but bigla ko naisip, why am I asking this? Like, comfy ka ba? Na like, yun yung question ko. Like, na-curious ako, like, scientifically speaking, like, parang uhaw ka, so like, do you mean like parang a man's touch or like parang a man's like... Parang, siguro, di ba, may cravings din ng girls. Siguro, it's not about always food or like drinks or chocolates or whatsoever. Interesting. May times na ka sa cravings mo, kunwari, for example, may boyfriend ka, cravings mo yung boyfriend mo na gusto mong mayakap ka, gusto mong matouch ka, gusto mong may something. And I think yun yung prevalence pag ovulation, yung parang yun yung urge na, namimiss ko yung boyfriend ko, namimiss ko yung touch niya, namimiss ko lahat. Tapos, kung single ka naman, edi yung crush mo or like K-pop idol or Western or something. So, I guess ganon. Kasi ako... Yeah, go on. Ikaw. Hindi, kasi ako, ovulation, single nga ako. So, wala naman akong something. Pero may minamahal na rin to? Resume mo na to. Sa Nicole, resume mo na to. To So, ito na yung nakita niyo yung Polish magsalita, right? Hi guys. The DMs are open. DMs are open! DMs are open! Oh no! Nako, ba't mo in-open yan? Bakit? Nako. Do you understand yung sinabi mo?
You need to lock your account. Sorry. You need to lock your account. Di, pero like, yeah, very interesting. So, okay, going back. Interesado ko dun. Gusto ko tang i-glaze ngayon. Wow, glaze. Gusto ko tang i-highlight. Sorry. Wow, okay, pinipigil ako sa sarili ko. Sorry. Sorry. Kasi may mga keywords bawal ako masyadong mangulit, okay? Lock in. Okay. So, may sinabi ka about sa naging seryoso. Eto ka. You understand na exceptional kang babae, right? Na this is something na hindi openly talk about masyado. Hindi mas nakikita ko na mas open ang guys to talk about this. Basically, yung sarili mong sexual experiences, yung feelings mo about sa sex, like you're open about it, and something na gusto ko lang i-highlight na this is awesome. This is awesome kasi like parang hindi ka nahihiya na hindi lang i-explore yung sarili mo sexuality, but to talk about it so openly and like parang discuss yung parang what makes you tick. What makes you tick basically, like parang ito yung trip ko, ito yung nangyari sa kapag ganito. It's something na parang funny. May sinabi ka kanina about kapag masyado ka ng horny, like parang ini-slut shame yung sarili mo na ang landi mong babae ka, ganun. Pero funnily enough, like I feel like it happens sa mga rappers na like babae. I don't know like if may kilala kang ganun, but I know yung mga girls na like parang mas matanda sa akin pero almost walang experience or walang alam. Kasi parang you know this, religious kang person, right? I feel like ikaw yung person na mas milakas ng loob umalis doon sa ganung, hindi naman umalis sa mentality, but mag-grow pa outside doon sa like norms ng religion. Basically kasi abstinence ang kung base sa religion mo, basically gusto nilang abstinence kaysa sa like parang ano ba yung term for living in or something. Hindi, abstinence hanggat hindi pa kasal, ganun. So mas milakas ng loob ka na, you know what, no, mag-explore ako mag-isa. Like parang I can do both. I can be religious, but I can be more sexually open and adventurous. Pero like para sa mga ibang babae, like parang mas lock sila, mas wala silang lakas ng loob lumabas kasi nakakatakot naman talaga eh. Diba? So ewan ko, may advice ka ba, may sasabi ka ba about that? Kasi like parang gusto ko lang i-highlight again, ulitin ko lang na kakaiba kang babae. Ano ka talaga, open ka and like parang exploratory ka and very honest ka sa sarili mo na hindi ka nahihiyang, yeah, I'm this person, na open ako to talk about this and open ako like to discuss and to experience this stuff. So anong advice mo, anong masasabi mo sa ganung scenario na I feel like mas marami pa rin babae sa Pilipinas na either repressed, nahihiya, or again, ini-slut shame yung sarili na ayoko maraming ng babae, ayoko makapag-sex na kahit na gusto ko ma-experience kasi ang landi ko. Yun yung perspective, diba? Malandi ako kapag gusto ko ng lalaki or gusto ko ng partner. It's something na parang toxic, diba? Parang toxic sa sarili. So anong tingin mo doon, anong perspective mo? Siguro advice lang is to think when parang you need to think when is the right time to do such things. Kasi ako, when I was a teenager, ang sabi ko sa sarili ko, pag I turned 18, dun ko lang pwedeng i-explore lahat ng pwede kong gawin. So, nung underage ako, wala sa sarili ko na, magaganto na ako. Alam mo, maraming mga older girls na wala pang experience right now. It's because of the taboo, the stigma, and also yung na repress ka. Pero para sa akin yung pagiging repressed, it will eat you pagdating ng panahon. Kasi wala ka na paglabasan eh. Wala ka na pag-exploran. So ikaw as a person, if you think it's the right time at alam mong established ka naman na tao, so why don't you go and explore nang walang tinatapakan na tao? If may boyfriend ka, edi you need to explore with your boyfriend, or you need to experience some things with your boyfriend. If single ka, then pwede kang mag-engage into something na safer for you. Like for example, makipag-date ka muna. You need to do it step by step. Kasi kapag na-consume ka ng repressed emotions mo, or like yung libog mo na tinatawag, it will crush you down. Nandun na tayo sa may tabu na may mga babae na mas
na matataas yung body count. Tapos nagkaroon ng HIV. So parang, I think lang na dapat lahat may safety or may security before doing those things. And yung sinasabi ko nga na do it when you think it's the right time. At handa ka na. Kasi it's not something na pwede kang mag-ura-urada na gagawin mo siya eh. So, yun lang yung advice ko. Kasi, mahirap siyang gawin na nade-derive ka lang sa emotions mo. Kasi, you need to think about the aftermath na kakalabasan pagka ginawa mo yun. So, yun lang. Kasi ako, I'm very open and I'm proud of myself na lagpasan ko yung age na hindi ko ginawa to. Like, 14 ako, nakipag-kiss ako, 15 ako. No. Kasi nga, I set myself na, 18, 19, 20, I think I'm ready for that. Parang ganon. So, ikaw, you have to set up your boundaries and huwag ka magmadali. Pero if you think na hindi mo pa kaya, edi go lang. You need to take your time. Kasi kapag ginawa mo yan ng napilitan ka lang, for example 30 years old, napagsabihan na, wala ka pang asawa, wala ka pang nahalikan, wala ka pang ano. So, yung thinking ng babae na yun, ay, kailangan ko ng someone agad na mahalikan ko para hindi ako mapahiya or hindi ako maasar ng ibang tao. So, itong girl na to, naghanap without even filtering, without even knowing the guy. Tapos, nagkaroon ng malaking negative aftermath sa buhay niya. So, do you get my point? Yeah. So, parang it takes time na dapat ready ka emotionally, ready ka physically, and ready ka mentally. Yun. So, for sure. I think that's very good advice, yeah. Like, dapat di ka napipilitan din na or dahil lang sa norms. Pag you feel, dahil lang sa norms, yeah, tama. Pero ako, may sinabi ka about something about sa 30 years old na example mo. Ako controversial take to or hot take, just seatbelt. I don't know, in general to, pwedeng babae, lalaki. I don't know, like, ano ba? Hindi ko lang kasi magsisimula eh. Para kasi sa akin, like, may sinabi ko na hindi siya late masyado. Parang feeling ko dapat, hindi ko lang kung dapat, okay, mabigat yung word na dapat eh. Pero, ewan ko, like, may perspective kasi ako when it comes sa pagiging teenager or sa phase of like parang high school, college. Yun kasi yung, kung unique na perspective to. Ang tingin ko kasi doon, ito yung pinaka-unique moment mo sa buhay mo. Okay, kung let's say mabubuhay ka from 1 year old to 85 years old, okay? Ito yung part ng life mo, itong small part ng life mo, pwede ka gumawa ng mistakes na okay lang. Hindi naman okay lang, pero yung repercussions hindi pa mabigat. Of course, syempre, yung sex pa, nabuntis. Yeah. In general, ang point ko is, sa college, doon matetest lahat. Kung magka-college ka or sa school system, yun yung perfect time and age mo to make mistakes. Basically, academic mistakes, intellectual mistakes, may mga opinion ka na mali, may mga opinion ka na mag-grow. You'll grow out of yung mga thoughts mo before. Yun yung perfect time to like test your ideas. Basically, test everything out. Kasi paglabas mo sa real world, hindi ka na itetest. Good luck. Wala ka ng safeguards eh. Yun yung point eh. Yung para sa akin kasi school system is yung safeguard mo to like, okay, I'm gonna make this. I'm gonna do something. Tama ba to? Mali. Kasi masasalba ka pa eh. Ang point ko, when it comes to sex, I feel like, di ko na sabi gawin mo siya agad-agad ng ganong age. Pero, ang weird kasi like hindi siya, katulad sinabi mo, medyo disagree ako dun sa part na yun na, hindi mo sa nagmamadali. Ano ba? Mukhang magulo yung thoughts ko, pero ang point ko is, huwag mo masyadong patagalin yung parang pagkakaroon mo ng no experience para sa akin personally. Kasi, ewan, maybe importante sa akin yung sex, I guess. Or importante sa akin yung mga ganitong activities. Kasi, like, ewan ko, like, nakikripple,
ewan ko, may mga potentiality kasi makripple yung relationship mo in the future kapag wala kang experience at all. Or maybe for some people, hindi ganun ka-important yung sex. Maybe like, for us, like, syempre, mas sexually active tayo, I guess. And mas sexually open tayo to talk about stuff. So, I guess para sa atin, importante siya. But maybe for some people, some tao, of course, may mga nag-exist there na hindi important yung sex at all, zero. As in, wala sila nararamdaman. Or kung may nararamdaman man, parang ano lang, kati lang, pero hindi siya something to like, explore about or to explore na ano. Pero ewan ko, like, para sa akin, parang, ewan ko, kung kaya pang anuhin, kayang may experience, I guess. Huwag mo i-withhold yung sarili mo sa mga certain... Tama yung sinabi mo about 18, okay? Yung mga masyadong mabababa na edad, like, parang I feel like medyo scary na yun, right? Scary kasi pag, you know... Pero like, I feel like wag mo ilimit yung sarili mo sa ganong experiences kasi like parang ano siya eh. Lalo na sa loob ng school system, yun yung perfect time talaga to like experiment basically. I don't know. Ewan ko controversial take toward that. Of course, safely, ganun. Pero yun eh, yung mga first kiss, yung mga first hugs, yung mga ganun. Like, doon siya nangyayari usually with your classmates eh. I don't know, like, in general, alam ko may mga exceptions or ano. Pero in general, doon nangyayari yun, ano eh. First na like, emotion mo na, wow. Yung elementary ko na first yung feeling na, oh, may crush ako. Ito pala yung feeling na magkaroon ng crush. Diba? Yun lang yung tingin ko, I guess, sa school system. Like, safeguard siya talaga for growth. And take advantage of that kasi kapag, you know, lumagpas ka na there, you know, it's gonna be harder. Harder to like, you know, make a mistake kasi like parang it could cost you like parang your career, your, you know, yung personal life mo, di ba? Kasi yung work, I don't know, may something na mas may repercussion na mas malaki. I don't know, maybe sabog sa scattering thoughts ko, I guess yun lang yung perspective ko sa sinabi mo. You know, to add on. Totoo naman din yun. Kasi, wala ka ng fallback kapag kunwari malaki ka na eh. Kasi ikaw, you're on your own. Yun nga, yung kanta ni Taylor Swift. Yeah, yun eh. You're on your own, kid. So parang... Wow! Swiftie. Kinakot ang ating greatest artist of this generation. So parang you're on your own, kid. So parang ikaw na lang mag-isa. Wala ka ng fallback. Not unlike dun sa 18 ka lang, may parents ka pa na papagalitan ka lang, pero after nun, okay, go. Parang, tama ka doon na there's always a room for mistakes sa pagiging adolescence mo. Kasi, you're basically no clue ka sa mga nangyayari. And yeah, exactly. You think it's just yun yung playground mo. Oh, yeah. Weird to say, hindi lang sa sex, but in general, yun yung playground mo to like, huwag ka mahiyang magtaas ng kamay at sabing mali ng maling sagot. Kasi yun, okay, mali ako. Right? Kasi madali siyang sabihin ngayon, pero, you know. Kasi doon, may mga, like for example, tama ka doon, yung nagtataas ng kamay, tapos mali pala yung sagot. I mean, may mga tao kasi na, hindi nila matanggap na mali sila because hindi na natin try na maging mali. Do you get what I mean? Wow, interesting. Yeah, I get what you're saying. Yeah, parang, no, tama ako. Alam ko tong sagot ko eh. Parang gano'n. Parang, yun yung nagiging cause or repercussion in the future kasi nga, hindi mo naranasan na magkamali or hindi mo naranasan na aminin sa sarili mo na mali ka. Because you're in denial. Like, for example, yung mga narcissists in general. Kasi, katulad mo. Sorry, minsan joke kami kanina bye, before guys. start to record. Tapos ikaw, sorry, man. Kala ko wala kasi si Jabez, okay? Walang nagtatali sa akin. Walang pampatino sa akin eh. Siya yung caller ko. Guys. Siya yung shock caller ko pag anuhin niya ako, may pinipindot siya para anuhin ako. Kuryente. In your body? Okay. Bakit ko sinabi? Okay. Sorry. Okay, moving on. Lock in. And yes, in my body. Lock in. Okay. Mali na kita. Okay, go. Ano yun? Yeah, yung making mistakes. Yeah. So parang, it's normal to commit mistakes on that period of age kasi nga, at least, mapapagalitan ka ng parents mo, mapapagalitan ka ng prof or ng teachers mo. Pero hanggang dun lang yun. And then, nasa sayo na lang yun if you're gonna remember the lesson or yung pagkakamali mo na yun. Kasi, I agree, at the end of the day,
pagtatawanan mo lang yun. Mali pala ako, Yeah. pero umiyak ako. Something like that. So, parang, Yeah. Yung parang, oh my gosh, di ako nakapag-recite ng tama. Like parang, yeah, you should be okay with that. You should be okay with it. You should assume na like you'll get more things wrong than right. And that's okay. That's a point of pride dapat na, ibig sabihin, oh, I'm willing to change my mind. There we go. Yan yung pinaka dun eh. Willing ako magbago isip ko. Oh yeah, mali ako dito. Oh, ito pala yung tamang sagot. Okay. Kasi like parang that will move you forward sa like in the future pag real world na. Pag may nag-correct sa'yo sa trabaho, oh yeah, sorry, mali ako. yeah. Gano'n lang kasimple, hindi yung parang mag-isip ka na, hindi, tama ako eh. Ito kasi masyadong pag-perfect, gano'n. Like, wala na. Like, di ba, kasi may nakita ko ganyan mga tao ngayon na like, mas matanda sa akin talaga. Years, like decades older. Pero parang yung behavior, ang ginagamit ko laging word, alam mo to pag nagrarant ako, pang high school. Parang ang high school. Like parang nagsasabi ko, ang high school naman ang ugali. Kasi ganun yung vibes eh. Like parang ayaw mong may mali ka or like ano. So feeling ko like parang it stems lagi sa adolescence eh. I feel like yun yung important part ng talaga eh. Doon dapat dinidiscuss lahat. Sex, hygiene, ano pa ba? Ano ba? Yung taxes. Mental health, mga ganun. Like lahat. Business. Taxes. Yung parang real world like yung parang basically hindi naman lahat pero hindi lahat dapat pero yung important time kasi dun peak ng emotion lumalaki ka eh. And may lumalaki din. Joke lang. And you know, okay, kailangan natin tapos yung episode kasi ano na ako. Loopy na ako. Yun, kailangan, please, talk to your mga children. Talk to your children. Talk sa mga younger people. Hindi sexually, but talk about yung, hindi sexually, but talk about sexual stuff na walang taboo, walang emotional na like parang yak. Kailangan nila malaman to as early as possible kasi guys, based sa stats na wala ako at sinabi ni Nicole, mataas ang teenage pregnancy, okay? Tumataas ang teenage pregnancy ngayon. Tama. At pigilan natin siya. Lagi nating i-prevail yung sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, sa new generation natin bagong ngayon. quote yan ah. True. Sa new generation natin ngayon, we need to remove yung mga ugat. I mean, yung kunwari, yung tabu, yung mga congressman, political dynasty, alisin natin yan. We're gonna change the new generation. So, I mean, para sa akin, pinaglalaban ka na. para sa akin, you have the voice and I hope na yung mga new generation... Voice or balls? Voice. Okay, sorry. Kasi narinig ko, you have the balls to like, oh, wow. Jabez, I need you right now. Help. Pero ayun. Go, sorry. So, I guess, parang yun na lang yung ma-advise natin as kuya and ate. I mean, hindi naman tayo nagkakalayo sa age, pero I think yun lang din yung masasabi natin sa mga younger generation. Huwag magmadali and also do it with boundaries and limitations. And wag masyado magpatagal because these experiences will mold you into a better person. Kasi kung hindi ka dadaan sa ganitong experience, wala, mamatay ka na lang. De joke. Lahat ng sinabi mo na-negate dahil sa sinabi mong mamatay ka na lang. Lahat ng sinabi mo right now, this past 1 hour and a half. Hindi. Pero wow, what an episode. What a very hot and spicy episode. Ano bang, sakto, sasabihin ko sana yung final words mo, pero yun, nag-speech ka na about kayo sa Rizal. So, thank you for that. Tinunan mo ako. Nicole, thank you so much for being a guest. Thank you for being so open and honest and, dare I say, vulnerable. Dahil ito yung topic na like very icky, very awkward, especially as a woman, as a babae sa Philippines. Kailangan ko talaga i-highlight lahat ng ano as a woman sa Pilipinas. Parang very talaga specific. Kasi so I appreciate it. And thank you so much for giving your time here sa podcast. Again, apologies wala si Jubbers. Dahil exciting sana na tatlo, tatlong tao nagbabatuan. But, tatlo. Yeah. Baka nga mas, maybe blessing to kasi baka pag kami dalawa, mas gagawin ka na. Mas mawala na yung topic ito, something like that. So maybe, maybe ito yung alternate universe na mas seryoso yung discussion natin. So Nicole, thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you
sign, and kasi it's a very very good alam ko naman very good episode to, so I hope you guys will watch this and may kapulutan listen, man kayong araw or listen, or may kapulutan man kayong araw and realizations, then it's good because sharing is caring. So yeah, thank you, Sign. So share your partners, yeah. Thank you, guys. Yun din, thank you so much. Wala akong masabi ba kundi thank you lang kasi like again, you reach out and ikaw yung nagsuggest ng ganitong topic, so like go agad ako so like damn, ito is something that needs to be talked about, so or it needs na i-highlight mo, right? Kasi like parang sabi mo nakapag-webinars ka na and all, so like parang okay, may credentials, there we go. Credentials. All right, there we go. Pero yun, thank you so much for being here. May gusto ka ba i-plug at all, SOCMED or any business or anything? Wala na, pinabawi ko na po yung my DMs are open. Baka kasi dumugin ako. Charay. Wala naman, but wala. I think I wanna be a guest again with Jabez. Oh wow, no, yeah. Okay, with Jabez this time. Okay, with Jabez. That's we'll make sure na next time dito na si Jabez para at least hindi lang ako ang mangungulit para may pipigil sa akin, okay? Pero may kita niyo ulit si Nicole. Maybe by then confident siya mag-share ng SOCMED. Pero for now, dahil ito yung topic namin, privacy concerns are concerning. Data privacy. So for now, data privacy. So either i-stalk nyo, hanapin nyo siya, reverse image. Ay, tinuturuan. Basically, like parang, for now, like, hintayin nyo muna si Nicole. But, thank you. Again, wala akong masabi ba, kundi gas-gas na ang aking plaka. Gusto ko talaga mag-thank you. Dahil super big deal to. So, thank you so much for being a guest. Yeah. So, thank you so much, guys. You know the drill. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Nandun kami lahat. Follow lang, Midnight Crisis. Subscribe, follow, you know the drill. And that's it. What a nice episode. What a nice Friday night. See you next Friday again. And that's all. Signing off. Guess po ba? Kasi pangalan ko yung sign. Tapos sabi ko signing off. Sinong gumawa niyan? Anyway, thank you, guys. Original. Okay. Matutulog na kami. Okay. Bye-bye, guys. Bye. Thank you so much, Nicole, for being in this episode again. And thank you kay Odelos for being the music guy, the audio guy, the main team guy, the TikTok guy, is the everyday guy. Asgard Alce for the concept art of the logo. And Joy Pakulan for every visual imagery na nakikita na yung visual eye. Thank you. I hope you brought lube and condoms sa next inyong adventure. Please, use more lube.